Kagabi nangyari na nagpaubaya sa kanya si Juliana. Katunayan ng mantsa sa bedsheet na hinihigan nilang dalawa. Hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi ni Joshua, habang pinagmamasdan si Juliana na mahimbing na natutulog. Hinahaplos ni Joshua ang pisngi ni Juliana. Saka kinintalan ng isang pinong halik sa pisngi nito. Umaga na sila nakatulog, kaya alam niyang pagod na pagod si Juliana. Bumangon na si Joshua, at nagtapis ng tuwalya na ginamit ni Juliana kagabi. Diretso siya sa kusina, para ipagluto ng aalmusal ang mahal na asawa. Pakanta-kanta pa ito at nagsasayaw habang nagluluto. Masaya siya na ipinagkaloob ni Juliana ang sarili sa kanya. Kaya ngayon siya naman ang pagsisilbihan ni Joshua. Nasilaw si Juliana mula sa sinag ng araw, na nagmumula sa bintana ng kwarto nilang mag-asawa. Dali-dali siyang bumangon sa pagkakahiga at umupo. Naramdaman niya ang sakit mula sa ginawa nila kagabi ng maraming beses. At napakagat-labi siya nang maalala iyon. Nakakainis ka talaga, umiiyak na sabi ni Juliana sa sarili. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto nila, at pumasok doon si Joshua, dala-dala ang tray na may pagkain. Bagong Polygo na ito. Gising ka na pala. Breakfast na tayo, nakangiting aya ni Joshua sa asawa. Tinakpan ni Juliana ang sariling bibig, dahil hindi pa siya nakakapag-toothbrush. Napailing-iling si Juliana ng ulo, habang tinatakpan ang sariling bibig. It's okay. Hindi ka naman bad breath, kahit bagong gising. Pakis nga, birong sabi ni Joshua, habang nakanguso at lalapit na kay Juliana. Lumayo ka nga, Aray, daing ni Juliana. Are you sore? Did I hurt you? Sunod-sunod na tanong ni Joshua na nag-aalala ng sobra, sa kalagayan ng asawa. Kasalanan mo ito Umiiyak na sisi ni Juliana sa asawa. Don't cry my wife. Come, I will bath you, aya ni Joshua sa asawa. Hindi nga ako makalakad. Galit na sigaw ni Juliana. I'm sorry, nag-aalala pa ding sabi ni Joshua. At walang ano-ano ay binuhat si Juliana papasok sa banyo. Hindi na nagpumigla si Juliana, at hinayaan siyang ipasok ni Joshua sa loob ng bathroom. Halos ang asawa niya ang gumawa ng lahat ng iyon sa kanya. Ngayon ay sinusubuan pa siya ng pagkain. Guilty siguro kaya sobrang maasikaso, sabi ni Juliana sa loob-loob niya. Drink the pain reliever, para malesen ang sakit, paalala ni Joshua kay Juliana. Juliana nodded at smiled to Joshua. Pagkatapos nilang kumain, ay hinayaan ni Joshua na matulog si Juliana buong maghapon. Awang-awa siya sa kalagayan ngayon ng asawa. Hindi kasi siya nakapagpigil na hindi mangyari iyon. My wife is innocent. Asal ni Joshua sa isip, na napakamot sa ulo nang maalala ang kapangahasan niya kagabi. Pumunta si Joshua sa sala at doon nagtrabaho. Dala niya ang laptop niya, na hindi niya nakalimutan ilagay sa malita niya. Nang magring ang phone niya, tiningnan niya ito at kinuha sa mesa katabi ng laptop niya. Unregistered number. Nagtatakang tanong ni Joshua, kaya sinagot niya ito. Hi Joshua, pwede ba tayong mag-usap? Bungad na tanong ni Claire sa kabilang linya. What it is now? Don't you think I'm on a honeymoon with my wife? Galit na sagot ni Joshua. Joshua please, kahit sandali lang makipagkita ka naman sa akin pakiusap ni Claire na umiiyak. Please Claire, I'm already married. Tigilan mo na ako, pakiusap din ni Joshua. Ayaw niya sanang masira ang magandang araw niya, pero nasira na ito dahil kay Claire. Joshua, importante lang, please. Magkita tayo when you arrived here in Manila, sabi pa ni Claire. Imbis na sumagot ay pinatay na ni Joshua ang tawag ni Claire. Nang mag-pop up ang message sa kanyang cellphone. Joshua, I will be waiting for you. Same place we used to hang out. From, unknown. Napakuyom ng kamao si Joshua. Hindi talaga siya titigilan ni Claire, kahit pakasal na siya kay Juliana. Tumayo siya at sinilip ang asawa mula sa pintuan. Para itong batang mahimbing na natutulog. I love you my wife, asal ni Joshua sa isip mula sa may pintuan. Hindi na din siya nakatiis at nilapitan ang natutulog na asawa, sa kahinalikan sa labi. Napamulat si Juliana sa ginawang iyon ni Joshua. Pupungas-pangas ng mata na bumangon at umupo ito. Anong oras na? Tanong ni Juliana. It's time for cuddle,
Birong sabi ni Joshua na akmang yayakapin ang asawa. Hey, tigilan mo nga ako Joshua. Galit na sabi ni Juliana. Wife naman eh, sige na payakap, pakiusap ni Joshua na nagpapaawa. Naawa naman si Juliana. Lagi na lang siya nalulusaw sa mga tingin na iyon ng asawa niya sa kanya. Okay, pero sandali lang. Mga 5 seconds, pikit mata na sagot ni Juliana. Napangiti ng malawak si Joshua, saka inamba ng yakap ang asawa. Mahigpit na niyakap ni Joshua ang pakipot na asawa. Saka ninakawan ng halik ito. Ikaw talaga, ang hilig mo, galit na sabi ni Juliana, saka lumayo kay Joshua. Get ready. Sa baba na tayo kumain ng lunch, saad ni Joshua na hinawakan sa kamay si Juliana. Tumungo ng ulo si Juliana, saka naisip na wala pala siyang damit sa cabinet. Alam ko na ang iniisip mo. May mga damit ka na dyan sa cabinet. See for yourself, sabi pa ni Joshua na nangingiti. Si daddy niya ang may pukanan yun, pinalitan ng daddy niya ang mga damit ni Juliana na nasa malita niya, at inilagay ang mga nighties doon. Natatawa siyang naisip ang kalokohan ng ama. Suot ni Juliana ang printed crop top maxi dress, na binili ni Joshua para sa kanya. Tainernuhan niya ito ng flat sandals na kulay white, saka nakasombrero dahil sa mainit na panahon. Pinapasadahan ng tingin ni Joshua si Juliana. Humahanga na nilapitan niya si Juliana, saka hinapit ng yakap sa bewang ang asawa. Ang ganda talaga ng asawa ko. Pwede bang dito na lang tayo sa kwarto natin magkulong? Nakangising tanong ni Joshua. Nagugutom na ako. Saka hindi pwede, tangjing sabi ni Juliana. Nawala naman ang ngiti ni Joshua sa labi. Okay, let's go. Baka sa gutom ko iba na ang makain ko, nahabol na biro ni Joshua, saka hinawakan ang asawa sa kamay nito, at hinhila na palabas ng suit nila. Inirapan naman ni Juliana ang mga paangin na mga salita ni Joshua. Napansin naman ito ni Joshua. Hey, wife please smile, turan ni Joshua sa asawa. Saka hinapit sa bewang ang asawa, habang naglalakad sila papuntang elevator. Nang makababaw ang mag-asawa, ay diretso sila sa restaurant sa labas ng hotel. Namangha si Juliana. Ngayon lang kasi niya nakita ang buong lugar ng resort. Ang lawak ng dagat at asul na asul ang kulay. Maraming lumalangoy at yung iba, ay nagpapatan sa araw. Pinong-pino din ang buhangin. Sir, what's your order? Tanong ng waiter na nakatingin kay Juliana. Sa akin ka tumingin kundi babasagin ko ang mukha mo. Galit na sabi ni Joshua sa waiter, nang mapansin ang malagkit na tingin nito sa asawa niya. Joshua, ano ka ba? Nakakahiya, turan ni Juliana. Sorry po sir, na kayo kong hingi ng paumanhin ng waiter. Matalim na tinitigan ni Juliana si Joshua. Nagseselos ka ba Joshua? Tanong ni Juliana sa isip. Call the manager and I will complain you, on staring at my wife. Galit pa din sabi ni Joshua. Nagpupuyos na siya sa galit. Wala silang karapatan na tignan ang asawa niya ng ganoon. Siya lang ang may karapatan dahil asawa na niya ito. Joshua, please huminahon ka. Nagsorry na ang tao, malumanay na awat ni Juliana sa asawa, saka hinawakan nito ang kamay ni Joshua. Please, pakiusap pa nito. Napalambot naman ni Juliana ang naggagalaiti nitong asawa. Joshua heaved a heavy sigh. Umalis ka na sa harapan namin. Bago pa magbago ang isip ko, ani Joshua. Habang pighil na pighil ang galit. Ang possessive naman ng asawa ko, nagdidiwang ang puso ni Juliana, na nasabi yun sa sarili. Lumipat sila ng ibang restaurant, at doon na sa katabi niyon restaurant na piling kumain. Na-enjoy nilang mag-asawa ang masarap na pagkain na kanilang tanghalian. Saka hawak kamay na naglakad-lakad sa dalampasigan. Pagdating ng hapon, ay napagdesisyonan nilang tumaas na sa kanilang unit. Doon nangyari na naman ang mga naganap sa kanila noong gabi, pagkatapos ng kanilang kasal. Nagpaubaya si Juliana sa kanyang asawa. Kinalimutan niya saglit ang pag-aalinlangan at mga iniisip. Nakabalik na ng Manila ang bagong kasal na sina Juliana at Joshua. Masaya ang naging honeymoon nila. At sobrang sweet ni Joshua sa asawa nitong si Juliana. Sinulit nila ang 5 araw na magkasama sa resort. Sa kondo ni Joshua inuuwi ang asawa. Dahil may trabaho din ito, at malapit ang opisina niya sa kondo niya. Naging masaya ang pagsasama ng mag-asawa.
Wala na sigurong mahihiling pa si Juliana, dahil sa pagkakaroon ng asawang sweet at thoughtful. Isang buwan na ang pagsasama nila. Nasa bahay lang si Juliana, at hindi na muling pumasok sa eskwelahan. Kaya naman daw siyang buhayin ni Joshua, kaya pumayag na siyang sa bahay na lang siya, at asikasuhin ang kanyang asawa. Drinking alone? Tanong ng isang babae na lumapit kay Joshua. Tinignan ni Joshua ito ng matalim, saka ipinakita ang singsing sa daliri. I'm married. Now go. Galit na taboy ni Joshua sa babae. Inis naman na umalis ang babae. Kamusta ang newly married? Masaya ba ha? Naiinis na tanong ni William nang malapitan niya ang kaibigan. Ngumiti lang si Joshua, at tinungga ang alak na nasa baso niya. Bakit ganyan ka? Nag-iinom ka dito, tapos anong hitsura yan? Sunod-sunod na tanong ni William. I love my wife. Pero hindi niya ako deserve, malungkot na sagot ni Joshua. What happened? William, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa asawa ko, na nakabuntis ako. May himig ng panghihinayang sa boses ni Joshua nang sabihin yun. What? Paano nangyari iyon? Claire sent me a message. She said she is pregnant and I'm the father, sagot ni Joshua na malungkot pa din. Malaking problema yan. Sa dami ng naging babae mo noon, baka hindi lang si Claire ang mag-claim na nabuntis mo sila. Anong gagawin ko? Litong-lito na ako. Iniiwasan ko na ang asawa ko. Araw-araw ko siyang nakikita nang umingiti sa akin, tuwing umuwi ako ng kondo ko. And it hurts me. William. Galit na sabi ni Joshua. Tinapik-tapik ni William sa balikat ang kaibigan. Hindi na ako makapag-isip ng tama. Pero ayokong maranasan ng magiging anak ko, ang magkaroon ng hindi kompleto na pamilya. Pananagutan mo si Claire, tapos iiwan mo ang asawa mo. Ganoon ba Joshua? Napataas ang kilay na tanong ni William. Anong gagawin ko? I really love Juliana so much. Pero nahahati ako William. Joshua, alam mong baliw si Claire. At desperada na gusto kang makuha, ani William. Mas kailangan ako ng anak ko. Iyon lang ang nasabi ni Joshua, saka tumungga ulit ng alak sa baso niya. He tried to ignore Claire. Ayaw niyang pagtaksilan ang asawa. Pero nagulat siya nang mabasa ang mensahe nito, at sinabing buntis ito. Claire is 3 months pregnant, at kalkulan niyang buntis na ito noon, bago pa sila ikasal ni Juliana. Umuwi si Joshua na lasing. Pumasok siya ng kwarto nila, at hinubad ang mga damit, at itinira ang kanyang boxer short na suot. Sumampa siya sa kama nila, at pinagmasdan ang natutulog na asawa. Humiga si Joshua at sumiksik ng yakap kay Juliana. Humihikbi itong nasa leeg ni Juliana. Nagising si Juliana, at nagtataka na nakayakap si Joshua sa kanya. Anong oras na? Kumain ka na ba? Sunod-sunod na tanong ni Juliana sa asawa. Nag-aalala itong 10 oras na ito ng gabi nakauwi, at baka hindi pa kumakain. Umiling-iling naman ang ulo si Joshua, at mas hinigpitan pa ang yakap sa asawa. Halika na, kumain ka na, yakag ni Juliana kay Joshua. Umiling pa din ang ulo si Joshua. Don't mind me. I'm not hungry wife. Can we stay like this? Please. Nakikiusap na tanong ni Joshua. Yamakap na din si Juliana sa asawa. Dumukwang ng halik si Joshua sa labi ng asawa. At ang halik na iyon, ay nauwi sa mainit na tagpo. Mahimbing na natutulog si Joshua. Nang magising sa tawag mula sa kanyang cellphone. Tiningnan niya ang asawa kung nasa tabi pa ito, nakahinga siya ng maluwag, na wala na ito sa tabi niya. Kaya kinuha na niya ang kanyang telepono, at sinagot ang tawag. Joshua, please let's talk. I will be waiting here in the Starbucks, now, sabi ni Claire sa kabilang linya. Okay, maikling sagot ni Joshua, saka pinatay na ang tawag. Napahawak siya sa kanyang sentido. At bumangon na para maligo. Pagkatapos maligo ay pumunta na siya ng sala, para hanapin ang kanyang asawa. Nakita niya itong abala sa pagluluto. Nilapitan niya ito saka dinampyan ng halik sa pisngi. Good morning my wife. Bati ni Joshua na nakayakap na siya sa kanyang asawa, habang nakatalikod ito sa kanya. Good morning, nakangiting bati din ni Juliana. At hinarap si Joshua. Maupo ka na at kakain na tayo, nakangiting sabi ni Juliana kay Joshua. Nakatitig lang si Joshua sa magandang asawa.
Kahit na pagod ito ay maganda pa din. At hindi nito deserve na niloloko lang niya. Oh, bakit nakatingin ka lang dyan? Halika na, nagtatakang tanong ni Juliana. Doon lang nagbalik sa ulirat si Joshua, at nakitang papunta na ng hapag ang asawa. Wifey, sa labas na ako kakain. May meeting kasi ako ngayon ng maaga, paalam ni Joshua sa asawa. Nalungkot naman si Juliana, na hindi man lang sila nagsabay sa pagkain ngayong umaga. Lagi na lang kasing late na umuwi si Joshua sa gabi, sa umaga naman ay maaga din itong umaalis papunta sa trabaho. Napansin ni Joshua ang pag-iiba ng mukha ni Juliana. Nilapitan niya ito at niyakap. I will make up to you tonight, wifey. Masayang sabi ni Joshua, saka hinalikan sa pisngi ang asawa. Malungkot na tumungo-tango ng ulo si Juliana, saka pilit na ngumiti. Bakit parang pakiramdam ko may itinatago ka sa akin, Joshua? Tanong ni Juliana sa sarili. Habang sinusundan ng tingin ng asawang papalabas ng unit nila. Mabigat ang mga loob na inihakbang ni Joshua ang mga paapalayo sa unit nila. Nagsisinungaling na siya ngayon sa kanyang mabait na asawa. At hindi niya iyon nagugustuhan. Pero ginagawa pa din niya. Nakita na kaagad ni Joshua si Claire, na naghihintay sa kanya sa loob ng Starbucks. Kumaway ito sa kanya, at nakangiting nakatingin sa kanya. Akala ko hindi ka nadadating, may himig ng pagtatampo sa boses nito. Tell now what you want to say. Nagmamadali ako, inis na sabi ni Joshua. I just want you to accept our child. Alam ko na kasal ka na, at iyon lang ang gusto ko. Kahit na walang ama na makakagizna ng batang dinadala ko, umiiyak na saad ni Claire. Napapikit si Joshua at mahinang napahampas sa mesa. Ayaw niyang marinig na parang kawawa ang magiging anak niya. Pero paano ang asawa niya?